Sa unang pagkakataon, naramdaman kong naiiba ang mundo sa loob ng aming bahay. Tahimik, parang may nagtatagong lihim sa bawat sulok ng dingding. Ang amain kong si Tito Raul, na halos siya na ang tumayong ama sa akin, simula nang iwan kami ng tunay kong ama, ay tila may kakaibang kinang sa kanyang mga mata tuwing magkausap kami. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin nito o talagang may pagbabago sa pagitan namin. Lumaki akong magulo ang buhay. Ang nanay ko, kahit anong pagod sa trabaho, ay palaging may baon ng ngiti para sa akin. Pero nang dumating si Tito Raul sa buhay namin, napansin kong parang nabawasan ang bigat na dinadala ni Mama. Naging masaya siya, masayahing hindi ko pa nakikita noon. Nabuo ang pamilya namin, kahit hindi buo sa tradisyonal na kahulugan. Noong una, ang tingin ko kay Tito Raul ay tila isang estranghero lang na pilit isinisingit ang sarili sa buhay namin. Ngunit habang tumatagal, naging komportable ako sa presensya niya. Siya ang nagturo sa akin kung paano magbisikleta, paano mag-ayos ng sirang gamit, at paano magtiwala sa sarili. Halos lahat ng alaala ko sa kabataan ay may bahagi siya. Mga piknik sa tabing ilog, mga larong walang katapusan, at ang mga kwento niya tuwing gabi tungkol sa mga pangarap. Pero noong nagbinata ako, may kakaibang tensyon ng unti-unting bumalot. Hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag, kung ito ba'y simpleng paghanga o may mas malalim na damdaming hindi ko kayang tanggapin. Tuwing mag-uusap kami, nararamdaman ko ang bigat ng bawat salitang sinasabi niya. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, pero agad siyang magpapanggap na may ibang bagay siyang ginagawa. Hindi ko magawang magtanong dahil natatakot akong baka mali ang iniisip ko. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng ulan. Malakas ang buhos, pero hindi iyon ang gumising sa akin. May naririnig akong mahinang boses mula sa sala. Si Tito Raul. Bumangon ako at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Hindi niya ako napansin. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang isang baso ng alak, habang nakatingin sa lumang litrato namin. Ang litrato ay kuha noong unang sumama si Tito Raul sa isa naming outing. Doon ko lang napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakakabaliw. Bulong niya. Hindi ko alam kung para kanino ang mga salitang yon. Tumayo ako sa likuran niya, ngunit hindi ko alam kung paano magpaparamdam. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, bigla siyang tumingin sa akin. Nagulat siya, pero hindi siya nagsalita. Ang titig niya may halong lungkot, saya, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ka dapat bumaba, gabi na, sabi niya. Pero may panginginig ang boses niya. Tumango lang ako, pero hindi ako umalis. Sa halip, umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang nagtulak sa akin na manatili roon. May problema ba, Tito? Tanong ko, bagamat alam kong hindi niya sasabihin ang totoo. Ngumiti siya, pero halata ang pilit. Wala, iniisip ko lang ang mga bagay-bagay. Huwag mo nang alalahanin. Tahimik kaming nagkasama roon habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ko ang kamay niyang dumampi sa balikat ko. Hindi iyon ang unang beses na hinawakan niya ako, ngunit may kakaibang init ang haplos na yon. Hindi ko alam kung paano magre-react, kaya nanatili lang akong nakaupo, parang estatwa. Alam mo ba, ang hirap minsan. Hindi lahat ng gusto mo pwede mong makuha. Bulong niya. Halos hindi ko narinig sa tunog ng ulan. Tumingin ako sa kanya, ngunit hindi siya tumingin pabalik. Nakatingin siya sa litrato, pero ramdam kong ang mga salitang yon ay hindi para sa litrato. Para sa akin yon. Tito, hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin, ngunit bago pa man ako makapagsalita ng kahit ano, tumayo siya. Matulog ka na, maaga pa bukas. Iniwan niya akong mag-isa sa sala habang ang ulan ay unti-unting humupa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko ay parang piniga. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin. Halo-halo ang takot, lungkot, at isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Simula noong gabing iyon, naging iba na ang mga araw namin.
May distansya na, tila may pader na itinayo sa pagitan namin. Pilit niyang iniiwasan ang maging masyadong malapit sa akin, ngunit nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga tingin niya. Ako rin. Pilit kong tinatago ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko ito maikubli. Tuwing magkasama kami sa hapagkainan, naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang kulog. Isang araw, habang nasa kusina ako, dumating siya nang hindi ko inaasahan. Naghuhugas ako ng pinggan nang bigla siyang lumapit. Ramdam ko ang presensya niya sa likod ko. Ang init ng katawan niyang halos dumampi sa akin. Tumigil ako sa ginagawa ko, ngunit hindi ako lumingon. May sasabihin ako sa iyo, sabi niya, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa boses niya. Huminga ako ng malalim, ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig namin ang tunog ng pintuan. Si Mama. Naputo lang sandali at parang walang nangyari. Ngunit alam kong may sasabihin siya na maaaring magbago sa lahat. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Lumipas ang mga taon at sa kabila ng mga alaalang pilit kong iniiwasan, unti-unti kong napagtanto na ang presensya ni Papa Ramon, ang amain ko, ay naging higit pa sa karaniwang papel ng isang ama sa buhay ko. Mula noong iniwanan kami ni Mama para sumama sa ibang lalaki, si Papa Ramon ang tumayong haligi ng aming tahanan. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, tuwing kailangan ko ng pagdamay, sa bawat tingin na parang sinasabing hindi kita pababayaan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Isang gabing malamig, habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang mga hakbang ni Papa Ramon sa labas ng pintuan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay palaging nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi isang uri ng pananabik na bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naririnig ko siya, parang may kung anong init na gumagapang sa aking balat. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ko, nagulat ako. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta at shorts, pero para sa akin, parang napakabigat ng presensya niya. Ana, gising ka pa ba? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Ang boses niya, mababa, malumanay, pero may halong lungkot. Tumango ako, hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Lumapit siya, umupo sa gilid ng kama, at hinawakan ang aking balikat. May problema ka ba? Para kang malalim ang iniisip nitong mga nakaraang araw, sabi niya. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero paano? Paano ko sasabihin sa kanya na siya ang iniisip ko gabi-gabi? Na siya ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog? Na siya ang hinahanap ng puso ko kahit alam kong mali? Wala, Papa. Pagod lang siguro sa trabaho. Sagot ko. Pilit nang umingiti. Pero ang mata niya, alam kong hindi naniniwala. Parang binabasa niya ang bawat galaw ko, ang bawat paghinga. Tumayo siya. Pero bago siya lumabas ng kwarto, tumigil siya at tumingin ulit sa akin. Kung meron kang kailangan o nararamdaman, huwag kang mahihiya. Nandito ako para sa'yo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa akin, parang sibat na bumabaon sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Kinabukasan, sinubukan kong iwasan si Papa Ramon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon. Ngunit bawat oras na hindi ko siya nakikita, mas lalong tumitindi ang pagnanasa ko na makasama siya. Sa hapunan, tahimik kami pareho. Nakatingin lang siya sa akin habang kumakain at ako naman, pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Pero sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang paa sa paa ko. Hindi ko alam kung sinadya niya yon o aksidente lang. Pero ang pakiramdam ay parang kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Pagkatapos ng hapunan, nagkusang loob akong magligpit ng mga pinggan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang lapit niya, halos maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Napansin ko ang paraan ng paghinga niya. Mabagal, pero malalim. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mukha. Sa bawat detalye ng kanyang balat,
sa kanyang labi na tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Ana, tawag niya sa akin at nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko, pero parang may tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang uri ng tensyon na hindi dapat naroon. Sagot ko, pilit na nagpapakanormal. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. May gusto akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Baka hindi mo maintindihan. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Parang bumagal ang oras at naririnig ko lang ang tibok ng puso ko, ang tunog ng tubig mula sa gripo, at ang paghinga niya. Ano iyon, Papa? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya sumagot agad. Tumalikod siya, tumingin sa labas ng bintana, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng lababo. Mahal kita, Ana. Higit pa sa dapat. Bulong niya. Sapat para marinig ko, pero parang sinadya niyang huwag itong isigaw. Ang mga salitang iyon ay nagpayak sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya sinagot. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko, iniwan siya roon. Pero habang nakahiga ako, hindi ko maiwasang ulit-ulitin sa isip ko ang sinabi niya. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Pero paano? Paano namin haharapin ang ganitong klaseng damdamin? Paano namin lalampasan ang takot, ang hiya, ang galit ng mundo? Kinabukasan, nagising ako na parang ibang tao. Sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Nang makita ko siya sa sala, nakatingin siya sa akin, pero hindi na siya nagsalita. Dumaan ang mga araw na parang walang nangyari. Pero sa loob ng mga tahimik na sandali, naramdaman ko ang isang bagay. Isang sikreto na unti-unting nilalamon ang aming mga buhay. Hanggang sa isang gabi, bumalik si Mama. Nakangiti siya, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Ana Ramon, kailangan nating mag-usap, sabi niya. At nang makita ko ang ekspresyon ni Papa Ramon, alam kong may mabigat na lihim na malapit ng mabunyag. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang lahat. Ang mga ilaw sa sala ay nakadim, ang mga kurtina'y bahagyang nakatakip sa bintana, at naririnig ko lang ang mahinang tunog ng ulan mula sa labas. Hindi ko alam kung bakit parang bumibigat ang paligid, pero ramdam ko na may kakaiba sa gabi. Nakauwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan dahil kanselado ang klase. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya roon. Mag-isa sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Si Papa Ben, ang amain ko, ang tanging tao sa bahay. Ang mama ko ay nasa isang business trip sa probinsya. Sa unang tingin, parang normal lang ang lahat. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, bahagyang nakabukas ang unang butones at nakaslacks. Ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. Maaga kang umuwi, sabi niya. Ang boses niya ay may bigat. Parang hindi siya sigurado kung dapat ba akong kausapin. Tumango lang ako. Sabay lapit para ilapag ang bag ko sa dining table. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Hindi iyon ang tingin ng isang ama sa anak. May problema ba, Papa Ben? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang tono ng boses ko na casual. Pero ang puso ko'y kumakabog ng mabilis. Tumawa siya ng mahina, ngunit halatang pilit. Wala naman. Nag-iisip lang. Nag-iisip lang. Pero bakit parang ang lalim ng iniisip niya? Bakit parang may kung anong sapantaha ang bumabalot sa pagitan naming dalawa? Lumapit ako sa sofa, umupo sa kabilang dulo, at sinubukang basahin ang ekspresyon sa mukha niya. Pero bago pa ako makapag-usisa, nagsalita siya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maging isang ama sa isang anak na hindi mo sariling dugo? Tanong niya. Walang babala. Napatingin ako sa kanya. Nagulat sa bigat ng tanong. Hindi ko alam kung paano sasagot. Papa Ben? Simula ko, pero agad niyang itinaas ang kamay, hudyat na wag ko siyang pigilan. Hindi mo kailangang sagutin. Gusto ko lang. Gusto ko lang itong mailabas. Alam mo, mahal ko ang mama mo. Mahal na mahal.
Pero minsan, naiisip ko kung paano ang buhay kung hindi kita nakilala. Kung paano ang buhay ko kung hindi kita natutunang mahalin. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang salitang yon, mahalin, ay parang kidlat sa kalangitan, maliwanag ngunit nakakayanig. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa kabila ng gulat, may kung anong kirot sa puso ko. Papa Ben, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pinapanatili ang boses ko na matatag, pero alam kong nararamdaman niya ang panginginig ko. Tumayo siya mula sa sofa, tumungo sa bar counter at nagdagdag ng alak sa baso niya. Hindi siya sumagot agad, ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat kilos niya. Nang bumalik siya, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nabasa ko ang lahat sa mata niya. Ang lungkot, ang pagnanasa, ang pagsisisi, at ang labanan sa sarili. Alam kong mali ito. Alam kong hindi ko dapat sabihin. Pero matagal ko nang gustong ipagtapat. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero mahal kita, hindi bilang anak. Mahal kita bilang babae. Ang mundo ko'y parang gumuho. Ang mga salita niya'y parang martilyo sa dibdib ko. Bawat isa'y pira-piraso, ang moralidad na pilit kong pinanghahawakan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit, takot, awa o ang mas nakakatakot, pag-unawa. Papa Ben, hindi tama ito. Bulong ko, ngunit ang boses ko'y halos hindi naririnig. Alam ko, anak, pero hindi ko kayang magpanggap pa. Araw-araw, nakikita kita, kasama ang bawat tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong, ay tila musika sa aking pandinig, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana. Nakatitig ako sa labas, ngunit ang mga mata ko'y hindi nakatuon sa kung anong nasa harap ko. Ang isip ko ay naglalakbay sa mga alaala, sa mga tagpong kailan lang ay parang pangkaraniwan, ngunit ngayoy bumibigat sa aking dibdib. Kasama ko si Mama noong una kaming lumipat sa bahay ni Tito Raul. Hindi ko siya amain noon. Isa lamang siyang estranghero na tahimik na nakamasid sa amin mula sa likod ng kanyang salamin. Hindi ko siya pinansin. Ang tingin ko sa kanya ay isa pang tao na madadaan ko lang sa pasilyo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong napansin ang mga bagay na hindi ko dati binibigyang pansin. Ang paraan niyang magpakita ng malasakit kay Mama, ang tahimik niyang pag-aalaga sa akin, at ang mga sandaling akala ko'y wala siyang nakikita, ngunit nararamdaman niyang kailangan ko ng kausap. Naging amain ko siya nang magpakasal sila ni Mama. Sa una, hindi ko alam kung paano ko aayusin ang sarili ko sa bagong sitwasyon. Hindi ko siya tinawag na Papa, hindi ko rin siya tinawag na Tito. Wala akong tawag sa kanya, pero alam kong naroon siya, palaging naroon. Ang mga simpleng bagay, tulad ng pag-aabot ng tasa ng kape sa umaga o ang pagtulong sa akin sa pag-aaral, ay naging bahagi ng araw-araw naming buhay. Hindi ko inaasahan na ang ganitong mga simpleng kilos ang magpapabago ng bawat aspeto ng pagkatao ko. Isang gabi, bumagsak ang ulan ng mas malakas. Si Mama ay nasa biyahe na may trabaho sa ibang lungsod. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Nasa sala kami, nanonood ng sine. Ang init ng kape sa tasa ko ay hindi maihambing sa init ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit. Tinitigan ko siya. Hindi niya ako napansin noong una, ngunit nang mahuli niya ang mga mata ko, ngumiti siya. Isang simpleng ngiti lamang, ngunit parang may kung anong tumama sa akin. Napakabilis, napakatindi. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses niya'y may halong pagkabahala. Tumango ako, ngunit alam kong hindi ako ayos. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, ang damdaming pumupuno sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na ang isang titingin lang sa akin mula sa distansya ay magpapakulo ng dugo ko sa ganitong paraan. Pilit kong binaliwala, itinago. Ngunit paano mo itatago ang isang bagay na palaging naroon, na palaging sumisiksik sa bawat sulok ng isip mo? Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Nagluluto siya sa kusina at ang amoy ng sinangag
ay nagpalaganap ng init sa buong bahay. Pumasok ako sa kusina at tumayo sa tabi niya. "Gusto mo ba ng itlog?" tanong niya. Ngunit hindi ako sumagot. Tumitig lang ako sa kanya. Iniisip kong bakit tila ang bawat galaw niya ay may kahulugan na hindi ko maipaliwanag. Napansin niya ang katahimikan ko. "May problema ba?" tanong niyang muli. Ang tono ay mas malambing. "Wala," sagot ko. Ngunit ang puso ko'y sumisigaw ng kabaligtaran. Gusto kong sabihin, gusto kong sumigaw. Ngunit paano? Paano mo sasabihin sa taong nagpalaki sa'yo na may nararamdaman kang hindi dapat? Paano mo ipapaliwanag na ang simpleng tingin, ang simpleng haplos ay nagdudulot ng bagyo sa loob mo? Lumipas ang mga araw at ang distansya namin ay naging mas mahirap panatilihin. Hindi ko alam kung napapansin niya, ngunit ang bawat hakbang ko'y palapit, ang bawat tingin ko'y mas matagal. Hindi ko alam kung siya rin ba'y may nararamdaman. Pilit kong sinasabi sa sarili kong wala, ngunit ang mga kilos niya ay tila nagkukuwento ng kabaligtaran. Ang paraan niya akong titigan kapag akala ko'y hindi ako nakatingin. Ang pag-aabot niya ng tubig na parang may kakaibang lambing. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ang lahat ng ito, pero paano kung hindi? Isang hapon, habang nakaupo kami sa sala, naramdaman ko ang bigat ng mga mata niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko kinaya. Tumayo ako. Naglakad papunta sa bintana. Ngunit narinig ko ang mga hakbang niya sa likuran ko. Tumigil siya sa tabi ko at naramdaman ko ang init ng katawan niya. Hindi siya nagsalita, pero ang presensya niya ay sumakop sa akin. Tumalikod ako sa kanya at tinitigan ang kanyang mukha. Hinahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. "May gusto ka bang sabihin, anak?" tanong niya. Ngunit ang tono ng boses niya ay tila may kakaibang pakiramdam. Ang salitang anak ay parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Ngunit bago pa ako makahanap ng sagot, hinaplos niya ang buhok ko. Ang haplos na palaging nagpapakalma sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito nakakalma. Lalo lang nitong pinaigting ang damdamin ko. "Tito Raul." Bulong ko, halos hindi ko na naririnig ang sarili ko. Hindi siya sumagot, ngunit ang mga mata niya ay nagtanong ng higit pa sa mga salitang kaya niyang sabihin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkalito. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na alam kong hindi tama, ngunit hindi ko kayang pigilan. Tumalikod siya. Dahan-dahang lumakad papunta sa kanyang kwarto. Ngunit bago siya pumasok, huminto siya sa pinto at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, puno ng damdaming hindi ko alam kung paano bibigyang halaga. Sa sandaling iyon, alam kong may nalaman siya. Ngunit ang tanong ay, ano ang gagawin namin sa katotohanan iyon? Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin ni Papa Raul. Hindi ko mawari kung ako lang ba ang nagkakaganito o kung may kakaiba sa bawat kilos niya. Mula sa simpleng pagtingin niya sa akin tuwing umaga hanggang sa paraan ng kanyang pagsasalita, nagkaroon ng bigat ang bawat sandali. Para bang may nabubuong damdaming hindi dapat, ngunit hindi ko kayang pigilan. Isang gabi, habang nasa sala kami, nagdesisyon akong magtanong. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga pangkaraniwang bagay. Trabaho niya, plano kong mag-aral sa kolehiyo, at ang bagong recipe na sinubukan niya sa hapunan. Ngunit hindi ko napigil ang sarili ko. Ang tanong ay tila lumabas na lang sa bibig ko. "Papa Raul, masaya ka ba?" tanong ko, habang nakatitig sa mata niya. Napansin kong nagulat siya. Ngunit agad din niyang ibinalik ang tingin sa akin. Tila nag-iisip ng tamang sagot. "Masaya naman," sagot niya. Ngunit may bahagyang lungkot sa tono ng kanyang boses. "Ikaw, masaya ka ba?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Masaya ba ako? O baka nalulungkot ako dahil sa nararamdaman kong hindi ko maipaliwanag? Napatingin ako sa kanya at sa sandaling iyon,
parang may kakaibang alon na dumaan sa pagitan namin. Ang tahimik na sala ay biglang naging masikip, puno ng hindi nakikitang damdamin. Papa! Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang simpleng pag-uusap ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. May bagay akong nararamdaman na hindi ko alam kung tama. Tumigil siya sa paghinga. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang baso ng tubig sa mesa at uminom. Parang gusto niyang itago ang anumang iniisip o nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng direkta. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ang nararamdaman ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Ito na ang pagkakataon ko. May mga sandali, Papa, na pakiramdam ko. Iba ang tingin ko sa'yo. Sabi ko, halos pabulong. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nang maramdaman kong hindi siya sumagot agad, naglakas loob akong tumingala. Nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi galit, hindi rin takot. Ngunit puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tumahimik ang buong sala, maliban sa mumunting tunog ng ulan sa labas. Nakatalikod siya sa akin, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Parang ang bawat segundo ay tumitigil, naghihintay sa kanyang sasabihin. Hindi ko alam kung tama bang pag-usapan natin ito, sabi niya, pero hindi siya tumingin sa akin. Pero kung ano man ang nararamdaman mo, kailangan mong tandaan, ako ang ama mo, kahit hindi tunay. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Hindi ko maitago ang nararamdaman ko kahit paanong pilit kong iwasan. Tumayo ako. Naglakad patungo sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso, marahan, ngunit sapat para mapansin niya. Papa Raul, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Pero hindi ko kayang itago. Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin, hindi galit, kundi labis na pagkalito. Para bang siya mismo ay hindi sigurado kung ano ang tamang gawin. Hinawakan niya ang kamay ko at sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may pader na bumagsak sa pagitan namin. Hindi ko alam kung tama yon, pero sa kabila ng lahat, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa nararamdaman. Hindi ito tama, bulong niya, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng lahat ng bagay na hindi niya kayang bigkasin. Pero bakit parang ang hirap kalabanin? Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang gumuho ang mundo ko. Alam kong mali, alam kong hindi dapat, pero ang puso ko ay sumisigaw ng isang bagay na hindi ko kayang labanan. Hinila ko ang kamay ko mula sa kanya, pero hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko kung hindi ko gagawin, baka tuluyan akong bumigay. Papa, patawad, sabi ko, habang tumatakbo palabas ng sala. Hindi ko na kayang harapin siya. Ang sakit sa dibdib ko ay parang sinasakal ako, at ang mga luha ko ay hindi ko na mapigilan. Tumakbo ako patungo sa kwarto ko, isinara ang pinto, at doon ko ibinuhos ang lahat ng nararamdaman. Sa gitna ng pag-iyak ko, narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng kwarto. Pagkatok. Hindi ko alam kung siya yon, pero hindi ko magawang sumagot. Maya-maya, narinig ko ang tinig niya, mahina, ngunit malinaw. Hindi kita masisisi, sabi niya, pero kailangan nating malaman kung paano magpapatuloy. Tumigil ang pag-iyak ko, ngunit hindi ko binuksan ang pinto. Sa likod nito, naroon siya, ang taong minahal ko, ngunit hindi ko dapat mahalin. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos, ngunit hindi ko alam kung paano ito magwawakas. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko agad ang bigat ng katahimikan. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy
ay parang bumabagsak sa puso kong naguguluhan. Ang amain ko, si Tito Arman, ay naroon sa sala, nakaupo sa sofa na tila malalim ang iniisip. Ang mga mata niya ay malungkot, parang may dinadala rin siyang hindi maipaliwanag na sakit. Hindi ko alam kung paano siya lapitan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Lalo na't ang lahat ng ito'y nag-ugat sa isang bawal na damdamin. "Kamusta ang lakad mo?" Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay mababa, puno ng pagod, ngunit may kahulugan. "Okay lang," sagot ko. Madiin ang bawat salita. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko, ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang simpleng presensya niya ay nagdadala ng kung anong init sa loob ng katawan ko. Tumayo siya. Kinuha ang baso ng tubig sa mesang kahoy. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang bawat galaw niya ay parang sinadyang mabagal. Sinadyang bumuo ng tensyon sa pagitan namin. Hindi niya alam, o baka alam niya, kung paano niya nalulusaw ang mga pader na pilit kong itinayo sa paligid ng puso ko. Sa tuwing magkasama kami, parang palaging may usok sa pagitan. Isang bagay na hindi namin tinutukoy, pero naroon. Mabigat, masakit, bawal. "May problema ba?" tanong niya. Tumingin na sa akin. Ang mga mata niyang matalim na madilim, parang sinisiyasat ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. "Wala," sagot ko, pero alam kong ramdam niya na may mali. Si Tito Arman ang klase ng tao na alam ang bawat galaw na hindi mo sinasabi. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay parang sinadya para mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot, kaba, o isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Tumigil siya sa harapan ko at naramdaman ko ang init ng katawan niya. Ang amoy ng pabango niya na tila naglalagay ng marka sa hangin sa pagitan namin. "May gusto kang sabihin, di ba?" Bulong niya, halos hindi marinig, pero sapat para magpalitaw ng kilabot sa balat ko. Gusto ko siyang itulak palayo. Gusto ko siyang sabihan na huwag. Hindi ito tama. Pero hindi ko magawa. Ang bawat bahagi ng katawan ko ay tila bumigay sa presensya niya. Ang bibig ko'y nanatiling sarado, pero ang puso ko'y sumisigaw. "Wala akong gustong sabihin," sagot ko, pero halata sa boses ko ang kasinungalingan. Alam kong naramdaman niya iyon. Hinawakan niya ang braso ko, mahinahon, pero sapat para magpatigil sa akin. Ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Parang hinuhubaran ang kaluluwa ko. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa balat ko, ang presyo na hindi ko kayang baliwalain. "Sabihin mo sa akin, Christine, ano ba talaga ang nararamdaman mo?" tanong niya. Malambing pero may bigat. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang amain ko ang tanong ko na hindi ko kayang sagutin. Ang amain ko ang taong hindi ko dapat nararamdaman ng ganito. Pero narito siya. Nasa harapan ko. Hinihiling na magpakatotoo ako. "Tito Arman." Bulong ko. Ang pangalan niya ay parang lason sa bibig ko, pero hindi ko mapigilan ang pagbigkas nito. Hindi ko alam kung tama ito. Napalunok siya. Halata ang tensyon sa mukha niya, pero hindi siya gumalaw. Hindi niya binitiwan ang braso ko. "Ang damdamin ay hindi palaging tama o mali," sagot niya. "Pero minsan, kailangan nating tanungin ang sarili natin kung kaya ba nating harapin ang mga resulta ng nararamdaman natin." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Parang sinadyang tamaan ang bawat bahagi ng takot at pagnanasa sa loob ko. Hindi ko alam kung paano sumagot. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Pero narito ako, nakatayo, nakatingin sa taong hindi ko dapat mahalin, pero siya ang laman ng bawat gabi ko. "Tito," bulong ko ulit. Sa sobrang hina ng boses ko, halos ako na lang ang nakarinig. Pero narinig niya. Nakita ko ang bahagyang pagngiti sa labi niya. Ang ngiti na tila alam ang lihim na tinatago ko. Bumitaw siya sa braso ko at sa wakas ay humakbang palayo. Pero bago siya tumalikod, tumigil siya.
tumingin ulit sa akin. Alam kong nahihirapan ka, sabi niya, pero sana huwag mong kalimutan na mahalaga ka sa akin. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ko. Mahalaga ako sa kanya. Pero paano kung ang kahulugan ng pagiging mahalaga ay lumampas sa dapat? Paano kung ang pagmamahal na yon ay hindi na para sa isang amain at anak-anakan? Tumalikod siya. Naglakad papunta sa kusina. Naiwan akong nakatayo sa sala. Naguguluhan sa pagitan ng tama at mali, ng bawal at hindi. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, tumigil siya ulit. Nakatalikod. "Christine!" tawag niya. Malamig ang tono. "Po?" sagot ko. Bagamat halos hindi ko maipilit ang boses ko. May mga bagay na hindi natin maiiwasan, pero huwag mong hayaan ang sarili mong magpatalo sa takot. Alam mo kung ano ang totoo. At sa puntong yun, parang may bumagsak sa dibdib ko. Parang may pumutok na damdamin na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, pero alam kong may bahid ng katotohanan sa mga salita niya. Alam kong may nararamdaman din siya, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa nalaman ko. Naglakad siya palayo, iniwan akong mag-isa. Pero bago ako makagalaw, bago ko mahanap ang sagot sa tanong ng puso ko, may narinig akong tunog mula sa kusina. Isang bagay na bumaliktad sa buo kong mundo. "Tito Arman, sino yan?" Tanong ng isang boses ng babae. Pamilyar, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit naroon. Napaatras ako, napakapit sa dingding. Sino ang babae sa kusina at bakit kasama siya ng amain ko? Nilamon ako ng katahimikan habang umupo sa gilid ng kama. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay dumampi sa aking pisngi, ngunit tila mas malamig ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Ang amain ko, si Tito Raul, ay nasa kabilang kwarto, ang kwarto ng aking ina. Ang mga yapak niya sa sahig ay nagbigay ng ritmo sa kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung normal pa ba ang damdamin ko para sa kanya o kung tuluyan na akong nilamon ng bagay na hindi ko dapat maramdaman. Simula noong bata pa ako, si Tito Raul ang naging haligi ng bahay namin. Siya ang tumayo bilang ama matapos kaming iwan ng tunay kong ama. Siya ang laging nandyan. Sa tuwing may sakit ako, sa tuwing may problema ako sa eskwelahan, sa tuwing nararamdaman kong wala akong halaga. Hindi ko maitatanggi na siya ang naging dahilan kung bakit pakiramdam ko buo pa rin ang pamilya namin. Kahit pa matagal nang nawala ang inaasahan kong magtataguyod sa amin. Pero bakit ganito? Bakit sa bawat tingin ko sa kanya ngayon ay may kakaibang init na bumabalot sa akin? Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang mga damdaming ito. Marahil, noong gabing umuwi siya nang basang-basa sa ulan at nakita ko kung paano siya nagpakahirap para lang makabili ng gamot na kailangan ko nang magkasakit ako. O baka noong isang araw na umupo siya sa tabi ko sa hapagkainan at tumingin siya sa akin nang may kislap sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto nila ni Mama, biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko. Lumabas siya. Nakasuot ng simpleng puting sando at shorts. Ang buhok niya medyo magulo pa. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng mga libro sa mesa. Pero naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. "Gabi na. Hindi ka pa ba matutulog?" Tanong niya. Malumanay ang tono. Napatingin ako sa kanya at doon ko ulit nasilayan ang mukha niyang tila inukit ng panahon, mga mata niyang puno ng karanasan, ang matipunong mga braso at ang kakaibang pag-aalaga na laging nasa ekspresyon niya tuwing kausap ako. Sa isang saglit, nakalimutan ko kung paano magsalita. Hindi pa po ako inaantok, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumango siya pero hindi umalis. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa akin na para bang may hinahanap sa mukha ko. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Naramdaman ko ang init ng pisngi ko pero nagkunwari akong walang nangyayari. "May problema ka ba?" tanong niya.
At ang boses niya ay parang alon na bumalot sa akin, hinahaplos ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Parang ang bigat ng iniisip mo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Ang lahat ng nararamdaman ko, ang kaguluhan sa puso ko, ang mga tanong na bumabagabag sa isip ko. Pero natatakot ako. Natatakot akong masira ang lahat. Natatakot akong mawala siya. Wala po. Pagod lang siguro sa school, sabi ko. Pero alam kong hindi niya iyon pinaniwalaan. Kahit hindi siya nagsalita, ramdam ko ang bigat ng titig niya. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang init ng katawan niya nang magdikit ang braso niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Napakalapit niya sa akin. Sapat na lapit para marinig ko ang mabagal niyang paghinga, makita ang bawat detalye ng mukha niya at maramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Alam mo, kung may problema ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Nandito lang ako, sabi niya. Mahina pero puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may naipit sa loob ng dibdib ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng iniisip ko. Pero ang ginawa ko lang ay tumango. Pilit ng ngumiti. Kahit alam kong halata sa mata niya na hindi iyon totoo. Nagtagal pa siya ng ilang segundo bago tumayo at naglakad papunta sa kusina. Iniwan niya ako sa kwarto, pero ang presensya niya ay parang bumalot pa rin sa buong espasyo. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na nilalabanan ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Nang bumalik siya, may dala siyang isang baso ng tubig. Inabot niya yun sa akin, at nang magtama ulit ang mga mata namin, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa kahit sino. Uminom ka. Mukhang masama ang pakiramdam mo, sabi niya at ngumiti ng bahagya. Kinuha ko ang baso, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni Tito Raul na maging ganoon. Simpleng mga galaw, simpleng salita, pero parang binabago niya ang buong mundo ko. Nang maubos ko ang tubig, kinuha niya ang baso mula sa kamay ko. Sa pag-abot niya, magaan niyang hinawakan ang mga daliri ko at doon ko naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa katawan ko. Matulog ka na, Hija. Bukas maaga pa ang pasok mo. Bulong niya, bago tumalikod at naglakad papunta sa pintuan. Pero bago siya tuluyang makalabas, tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya seryoso, ang mga mata niya tila may gustong ipahiwatig. May mga bagay sa buhay na hindi natin agad nauunawaan. Pero huwag kang matakot. Darating ang panahon, maiintindihan mo rin ang lahat. At sa isang iglap, iniwan niya ako sa kwarto, nag-iisa, nangungulila, at puno ng tanong. Pero ang huling sinabi niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Parang alam niya, parang nararamdaman niya ang lahat ng itinatago ko. Ang tahimik ng gabi, niwala man lang tunog ng hangin sa labas ng bintana. Nasa kwarto ako, nakaupo sa gilid ng kama, habang hawak ang lumang kwaderno na itinago ko mula pa noong bata ako. Sa mga pahina nito, naroon ang mga lihim kong damdamin, mga salitang hindi ko kailanman inisip na mabibigkas ko ng malakas. Lahat ng iyon, tungkol sa kanya, sa amain ko. Minsan, naiisip kong hindi ko dapat inilalapit ang sarili ko sa kanya. Hindi ko dapat hinayaang masyadong maging malapit ang aming ugnayan. Pero paano ko pipigilan ng isang bagay na tila likas na nangyayari? Nang una siyang dumating sa buhay namin, siya ang tila naging ilaw sa madilim naming mundo. Pagkatapos, iwanan ng tunay kong ama si Mama. Bumagsak siya. Nawalan siya ng sigla, nawalan ng direksyon. Pero nang dumating si Tito Raul, unti-unting bumalik ang liwanag sa bahay namin. Hindi lang kay Mama, pati na rin sa akin. Sa simula, akala ko'y simpleng paghanga lang ang nararamdaman ko. Sino ba naman ang hindi hahanga sa isang lalaking matalino, maginoo, at may maamong mukha? Palaging nakangiti, palaging may oras para makipag-usap kahit pagod na sa trabaho. Minsan,
Nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang nag-aaral ako sa mesa. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya, pero may kung anong kakaibang init ang naramdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na imahinasyon ko lang yon. Pero paulit-ulit na nangyayari ang mga ganitong sandali hanggang sa hindi ko na matakasan ang isipan kong unti-unting bumibigat. Lumipas ang mga taon, lalo akong naging mulat sa kanyang presensya. Ang bawat paghawak niya sa balikat ko, ang bawat sulyap na tila mas matagal kaysa karaniwan. Lahat ng yun ay parang mga sigaw na hindi ko kayang pakinggan. Lalo itong tumindi nang magbinata ako. Hindi na ako bata, hindi na inosenteng walang muwang. Alam ko na ang kahulugan ng tingin niya. Alam ko na rin ang kahulugan ng sarili kong damdamin. Isang gabi, habang nasa kusina ako at nagtitimpla ng kape, lumapit siya sa akin. Nasa kwarto si Mama noon, natutulog, at kami lang ang naiwan sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit parang bumagal ang oras nang maramdaman kong nasa likuran ko siya. Ang init ng katawan niya, ang amoy ng pabango niyang palaging nakakapagpaalala sa akin ng mga araw na sabay kaming bumibili ng groceries. Lahat ng yun ay nagbigay sa akin ng kakaibang tensyon. "Rina!" Tawag niya sa akin ng pabulong. Napalingon ako at halos magkalapit ang aming mga mukha. Hindi ko alam kung bakit hindi ako gumalaw. Hindi ko rin alam kung bakit parang hinahanap ko ang ganitong sandali. "May problema ba?" Tanong ko. Pilit pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Umiling siya, pero hindi siya lumayo. Bagkus, tumitig siya sa akin ng matagal. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko, ang mabilis na paghinga ko, at ang pagtibok ng puso kong tila gusto nang kumawala. Tila may sasabihin siya. Pero sa halip na magsalita, hinawakan niya ang braso ko. Hindi iyon mahigpit, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kilos niya. Ang buong mundo ko ay tila nagdilim at siya lang ang natitira sa harap ko. "Lagi kitang iniisip," sabi niya. Napakabagal ng bawat salita. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Parang napako ang mga paa ko sa sahig at ang mga salita ko'y nagkandawala. Pero bago pa man ako makapagsalita, bigla niyang binitiwan ang braso ko at naglakad papunta sa pinto. Hindi siya tumingin pabalik, pero narinig ko ang pagbuntong hininga niya bago niya isara ang pintuan. Nananatili akong nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang kape sa tasa ko'y malamig na, pero ang katawan ko'y tila nagbabaga. Ano ang ibig sabihin ng sinabi niya? Ano ang nararamdaman niya sa akin? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman ko para sa kanya? Sa mga sumunod na araw, hindi kami nag-usap. Hindi niya ako tinawag. Hindi niya hinanap ang presensya ko katulad ng dati. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang panakanakang tingin niya tuwing magkasabay kami sa hapunan. Parang may sinasabi ang mga mata niya, pero hindi ko kayang basahin. Ako naman, pilit kong itinatago ang sarili kong nararamdaman. Paano ko sasabihin sa kanya na pareho kami ng iniisip? Paano ko sasabihin na natatakot ako sa kung anong maaaring mangyari kung bumigay kami sa nararamdaman namin? Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng kulog. Malakas ang ulan at tila gumagalaw ang buong bahay sa lakas ng hangin. Bumaba ako para kumuha ng tubig, pero nang makarating ako sa sala, naroon siya, nakatayo sa tabi ng bintana habang nakatingin sa madilim na langit. Basa ang buhok niya, tila galing siya sa labas. "Tito Raul," tawag ko, medyo mahina. Napalingon siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang isang damdaming hindi ko pa nakita noon. Hindi ito galit, hindi rin lungkot. Parang may halo itong pagkagusto, pero may kasamang takot. Lumapit siya sa akin at bago ako makapagsalita, bigla niyang hinawakan ang mukha ko gamit ang dalawang palad niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako lumayo. Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa mukha ko. "Rina," sabi niya, halos pabulong. "Hindi ko dapat, pero hindi ko na kaya. Patawarin mo ako."
At bago ko pa maunawaan ang ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang labi niya sa akin. Malambot, pero puno ng emosyon. Parang isang panaginip, pero alam kong totoo. Hindi ko alam kung paano ako tutugon, pero ang katawan ko ay tila nagdesisyon para sa akin. Hindi ko siya itinulak, hindi ko siya tinanggihan. Sa halip, naramdaman ko ang sariling mga kamay ko na humawak sa kanya. Sa kinabukasan, hindi ako mapakali sa loob ng bahay. Tumatanaw ako sa salaming bintana habang naririnig ang pagbagsak ng ulan sa bubong. Ang bawat patak ay tila musika ng pag-aalala. Bumubuo ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Si Papa, ang amain ko, ay nasa sala, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang presensya ay parang magneto sa akin. Hinahatak ako palapit, kahit labag sa aking kalooban. Hindi ko maintindihan kung bakit tila may bumubuo sa dibdib ko sa tuwing nasa paligid siya. Lumapit ako sa kusina, kunwari nagtitimpla ng kape. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang masilayan. Sa bawat pahina ng diaryong binabaliktad niya, napapansin ko ang kanyang malalim na paghinga, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang salamin, at ang natural na kumpiyansa sa kanyang kilos. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Kahit pa alam kong mali, napakamali ng nararamdaman ko. Anak, gusto mo bang lumabas at magpalamig kahit umuulan? Tanong niya nang mapansin ang tahimik kong kilos. Ang kanyang tinig ay may lambing, may alaga, pero naramdaman ko rin ang bahagyang pag-aalala sa kanyang tono. Hindi na pa. Ayos lang ako dito? Sagot ko. Pilit na ngumiti. Kahit ang puso ko'y kumakabog. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan naming dalawa. O baka ako lang talaga ang gumagawa ng gulo sa isip ko. Ngunit bago pa siya muling bumalik sa pagbabasa, nagpasya akong magsalita. Pa, may tanong ako, sabi ko. Tila wala sa sarili. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng kabaitan. Pero sa likod nito'y may malalim na misteryo na hindi ko magawang basahin. Ano yun, anak? Tanong niya. Iniangat ang dyaryo at iniligpit ito sa gilid. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila naging napakalaking bagay para sa akin. Parang binigyan niya ako ng buong mundo niya sa sandaling iyon. Pa, bakit mo ako inalagaan ng ganon kahit hindi mo ako tunay na anak? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tanong na yon. Ngunit sa totoo lang, matagal na itong bumabagabag sa akin. Napahinga siya ng malalim. Dahil mahal kita, anak, sagot niya. Simple pero diretso, na para bang iyon lang ang tamang sagot. Mahal mo ako bilang anak, ulit ko, pero may bahagi sa loob ko na ayaw tanggapin iyon. May bahagi sa akin na gustong marinig ang ibang sagot mula sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi ko nakita ang kislap sa kanyang mga mata. Oo, bilang anak, napayuko ako, pinilit ang sarili ko na huwag ipakita ang pagkalito sa mukha ko. Bakit ba ang simpleng sagot ay tila punong-puno ng sakit? Bakit ba parang may hinahanap akong wala sa kanya? Lumipas ang ilang oras. Nagpasya akong maglinis ng sala para kahit papaano'y mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Habang nagwawalis ako, napansin ko ang kahon sa ilalim ng mesa. Isang lumang kahon na tila hindi pa nabubuksan ng mahabang panahon. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang mga lumang litrato at sulat. Isa-isang kinuha ko ang mga ito at sa bawat larawang nakikita ko, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon. May isang litrato na tumawag sa pansin ko. Larawan ito ni Mama, ang tunay kong ina, kasama si Papa. Magkadikit sila, nakangiti at halatang masaya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang isang sulat na nasa likod ng litrato. Isang sulat na tila isinulat ni Mama para kay Papa. Dahil sa'yo, natututunan kong magmahal ng higit pa sa sarili ko. Salamat sa pagiging matatag at sa pagmamahal mo sa akin. Kahit alam kong may mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Napahinto ako. Ano ang ibig sabihin ng huling linyang yon? Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang sulat na ito ay tila may ibang kwento na hindi ko pa alam.
Paano mo nahanap ang mga yan? Tanong ni Papa. Bigla ang nasa likuran ko. Napapitlag ako, halos mabitawan ng litrato. Pa, ano to? Tanong ko, nanginginig ang boses. Anong ibig sabihin ng sulat ni Mama? Tahimik siya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. May lungkot, may kaba, at may kung anong emosyon na tila inaamin, pero pilit tinatago. Lumapit siya sa akin. Kinuha ang litrato at sulat at tumingin sa akin ng diretsyo. Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, sabi niya. Pero alam kong hindi sapat ang sagot na yon. Gusto kong malaman ang katotohanan. Kahit ano pa ang kahihinatnan nito. Pa, sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman. Giit ko, ang mga mata ko'y puno ng luha. Hindi ko na kayang maghintay pa. Napabuntong hininga siya. Ang mama mo, mahal ko siya, pero hindi kami nagkatuluyan dahil mahal niya ang ama mo. Napahinto siya. Tila nilulunok ang bawat salita. Pero anak, sa kabila ng lahat, minahal kita. Hindi dahil ikaw ay anak niya, kundi dahil ikaw ay ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang bomba sa akin. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ang puso ko'y tila sumabog sa dami ng emosyon. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla siyang napayuko at may isang bagay na bumagsak mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit na singsing. Tumingin ako sa kanya. Gulat at litong-lito. Pa, ano yan? Hindi siya sumagot. Ngunit sa mga mata niya, alam kong ang singsing na yon ay may mas malalim na kwento kaysa sa anumang inaasahan ko. Ang gabi ay tahimik, ang hangin malamig. Nasa silid ako, nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa litrato ni Mama na nasa maliit na frame sa ibabaw ng lamesa. Ang ngiti niya sa larawan ay parang sinag ng araw, ngunit ang alaala niya ay tila masakit na sugat na hindi gumagaling. 1 taon na ang lumipas simula nang mawala siya, ngunit ang sakit ay parang kahapon lang nangyari. Narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung sino yon. Ang amain ko. Si Tito Raul. Ang presensya niya ay palaging ramdam ko kahit hindi ko siya nakikita. Parang may sariling bigat ang bawat hakbang niya, bawat galaw. Pwede ba kitang makausap, anak? Tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit puno ng emosyon. Tumango ako. Kahit hindi siya nakikita sa likod ng pinto. Binuksan niya ito at pumasok ng marahan. Parang takot na takot siyang guluhin ang katahimikan ng silid. Umupo siya sa silyang nasa tabi ng kama na parabang nagsusumiksik sa maliit na espasyo na hindi naman niya kailangang gawin. Ang lalaking ito, ang taong tinuring kong ama sa kabila ng hindi kami magkadugo, ay palaging maingat sa lahat ng kilos niya. Hindi siya nagsalita agad. Nakatingin lamang siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang tingin niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa loob ng kwarto, na tila hinahamon ang lamig ng hangin sa labas. Naisip ko lang, simula niya, ang boses niya ay tila naglalakad sa manipis na yelo. Kung kaya mo pa bang magtiwala sa akin, napakunot noo ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang bumalik sa akin ang gabing yon. Ang gabing hindi ko alam kung dapat kong kalimutan o alalahanin. Ang gabing yon na nag-iwan ng marka sa puso ko na hindi ko pa rin maalis hanggang ngayon. Nagpunta kami noon sa probinsya para dumalaw sa puntod ni Mama. Pagbalik namin sa bahay, nagkaroon kami ng mahabang usapan tungkol sa kanya. Mga alaala, mga kwento, mga pangarap na naputol. Sa tingin ko, pareho naming naramdaman ang kawalan ni Mama sa gabing iyon. Ngunit ang paraan ng pag-iyak namin ay magkaiba. Siya, tahimik na umiiyak sa gilid ng sala. Ako, halos sumigaw sa lungkot sa aking kwarto. Ang hindi ko inaasahan ay ang paglapit niya sa akin. Pumasok siya sa kwarto ko nang hindi ko makatok at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap niya ay hindi lamang yakap ng isang amain, kundi ng isang lalaking nagtatago ng damdamin
na hindi niya dapat ipakita. Mula noon, ang mga tingin niya sa akin ay nag-iba. Hindi na siya basta amain. Parang may kung anong pader sa pagitan namin na parehong gusto naming sirain ngunit hindi namin kayang gawin. At ngayon, sa sandaling ito, narito siya sa harapan ko. Nagtatanong kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Bakit mo nasabi niyan, Tito? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kabang nararamdaman. Hindi ko alam kung saan papunta ang usapan namin, ngunit nararamdaman kong may mabigat na bagay siyang gustong sabihin. Dahil may mga bagay akong nararamdaman na hindi ko na kayang itago. Sagot niya, ang boses niya ay nanginginig. At natatakot akong masaktan ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na kung saan papunta ang usapang ito, ngunit itinanggi ko pa rin sa sarili ko. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang harapin. Tito, ano ba ang sinasabi mo? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Ngunit ang kamay ko ay nanginginig habang hawak ang kumot. Tumayo siya mula sa silya, lumapit sa akin at tumigil sa harapan ko. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, ngunit may kung anong apoy na nag-aalab sa ilalim ng kanyang titig. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ko sa kama at naramdaman ko ang init ng katawan niya. Ang amain ko, ang taong nagpalaki sa akin at tinuring na anak, ay narito, malapit na malapit, at parang may sasabihin na magbabago sa lahat ng bagay. Sinubukan kong umiwas, ngunit hinawakan niya ang kamay ko. Ang haplos ng kamay niya ay hindi ko maitanggi. May kung anong kilabot na dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung galit, takot, o isang damdaming pilit kong itinatanggi. Hindi ko kayang magpanggap, anak. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit. Parang isang taong nasasaktan dahil sa sarili niyang damdamin. Mahal kita. Hindi bilang anak. Mahal kita bilang isang babae. Parang biglang huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, takot, o isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Tumayo ako mula sa kama. Pilit na pinakalma ang sarili. Tito, hindi tama yan. Sabi ko, ngunit ang boses ko ay nanginginig. Parang hindi ko rin sinasabi ang totoo. Hindi tayo pwede. Tumayo rin siya, lumapit sa akin, ngunit hindi niya ako hinawakan. Nanatili lamang siya sa harapan ko, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Alam ko, pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko, at alam kong nararamdaman mo rin to. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Ang damdamin ko ay magulo. Parang isang alon na pilit kong nilalabanan, ngunit hindi ko kayang pigilan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Isang bagay na nagbigay sa akin ng dahilan para masaktan. Bago ko pa siya masagot, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Bumalik siya sa realidad at agad na lumayo sa akin. Si Ate Liza, bulong niya. Tinutukoy ang kapatid ni Mama na pumupunta minsan para kamustahin kami. Ngunit bago siya lumabas ng silid, tumingin siya sa akin ng huling beses, ang mga mata niya puno ng damdaming hindi niya maitatago. Hindi ko na uulitin ito, anak, pero tandaan mo, mahal kita at hindi ko kayang magpanggap na hindi. Lumabas siya ng silid. Iniwan ako na mag-isa. Magulo ang isip at puso. Ngunit ang iniwang tanong niya sa akin ay parang hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya?